ano yung mensahe natin para sa Brigada Eskwela. Unang-una po, Brigada Eskwela, the Schools Maintenance Week is an appeal to the bayanihan spirit of every Filipino to help prepare our schools for the opening of classes. Pangalawa po, it is just making our schools functional, clean, and orderly inside and outside the classrooms and within school sites. Yan lang po yun. Simple pero makabuluhan. Iyan ang mensahe ng ating Vice Presidente. Hi guys! I am Krisa. Tara, samahan niyo ako sa brigada. Una ko na ngang inayos yung mga toga. Dumating na kasi yung mga na-request naming boxes mula sa donations ng graduates of batch 2022-2023. Siyempre, sa pangunguna ng aming mabait at masipag na presidente. Maraming salamat po sa inyo, Kagawad Flor Kapinpin. Pati na rin po sa ibang officers. Nakapagpatahi din pala ng karagdagang toga para hindi na kailangang bumili sa susunod. May iba pa silang proyektong naka-lined up, kaya abangan nyo yun sa vlog ko. Pagkatapos ko ngang iligpit yung mga toga, ay nilinis ko naman yung mga basurahan. Pinamumugaran na kasi ng mga lamok at langaw ang aming chemistry lab. Tapos kumain na rin ako. Wala na ngang pahipahinga sa oras na yan. At umakyat na nga ako para mapinturahan yung mga armchair namin sa classroom. Bitin na kasi ako sa oras para makapag-ayos. Pero sobra yung pasasalamat ko kasi ang daming tumulong sa akin nung una at ikalawang araw. Dahil sa tulong nila na pinturahan yung buong hallway ng ground floor, pati na rin yung classroom namin. Shoutout sa inyo, Christine, Kathleen, Lian, Riza, Michael, Aldrin, and John Paul. Pati na rin kay Michael Vincent na kahit hindi na enrolled sa school namin ay tumulong pa rin. At syempre, makakalimutan ko ba naman ang nanlibre ng lunch namin na si Charles Ivan. Dahil nga okay na rin yung classroom namin, ang inatupag ko naman ay ang paglilinis ng aming chemistry lab. At dahil may tira pang ang pintura mula sa pinabili namin, kaya naisipan ko na rin itong pinturahan. Sayang naman kasi kung hindi rin yun magagamit. Bago pinturahan ng wall, ay kailangan muna itong linisin. Kaya sinimulan ko na muna ito sa pagpapagpag at pagkatanggal ng agiw. At dahil wala nga gamit at wala ding matuntungan, umakyat na lang ako sa mga table. Ganun yata talaga pag guro ka, dapat flexible ka. At bawal ang maarte pag nasa public school ka. Sa dami ba naman ng challenges, dapat prepared ka. Naku, kung hindi, ewan ko na lang kung tatagal ka. Ang pagiging guro kasi sa Pilipinas is a noble profession talaga. At tiyaking buo ang loob mo kung mag-a-apply ka. Pero kung masaya ka naman sa ginagawa mo, sigurado mag-e-enjoy ka. Yun nga lang, hindi lang naman puro enjoy at saya. Lalo na kung pagod ka na, wala pang laman ng bulsa. I-broadcast man natin o hindi, alam ng lahat na underrated ang mga guro sa Pilipinas. Marami ang nag-a-apply, pero marami din ang umaayaw. Kaya sana bigyang pansin ang mga hinanaing ng mga guro sa bayan natin. Para hindi na kailangang lumisan ng mga batikan sa ganitong larangan. Habang nagkukwento ako, tapos na palang pinipinturahan ko, kaya itong banyo naman ang pinagdiskitahan ko. Salamat din pala sa iyo, JC, nagsama sa akin sa huling araw ng Brigada Eskwela. At dito na nga nagtatapos ang aking maikling dokumentasyon sa napakasimple pero maayos na preparasyon sa Brigada Eskwela ngayong taon. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam!